Malabo raw makamit ng gobyerno ang target nitong economic growth para sa taong ito. Ayon sa grupong Ibon Foundation, dahil yan sa inaasahan pang taas presyo sa langis, bigas at ilan pang mga pangunahing bilihin sa mga susunod pang mga buwan. Taliwas ito sa sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan kamakailan lang na maaaring makamit ng bansa ang 6 hanggang 7% growth ngayong 2023. With the qualification na achieving the growth targets will not necessarily mean development, increased incomes, increased jobs for ordinary Filipinos, not even lower prices for Filipinos. Tingin namin hindi lalagpas ng 5 to 5.5% ang economic growth. Punto ng Executive Director ng think tank na si Sunny Africa, bagamat kabilang daw ang Pilipinas sa mga may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Asia, ang bansa ay isa rin sa may pinakamataas na inflation, unemployment at poverty rates sa rehiyon. Kung naiiwan yung mayorya at dumadaming bilang ng mahirap, dumadaming bilang ng walang trabaho, dumadaming bilang ng kulang kita sa pang-araw-araw na gastusin, para sa amin walang kabuluhan yung economic growth na yon. Dagdag pa niya, wala raw gaanong pag-unlad sa ekonomiya ng bansa kung hindi palalakasin ng gobyerno ang suporta at pagpopondo nito sa mga pangunahing sektor, partikular sa agrikultura. The country right now is facing the aftershock of the sins of the last 40 years of opening up the domestic agricultural sector without giving it enough support. We will be stuck with a band-aid solution if we don't give agriculture the budget, the resources, the support it needs to be more productive, more efficient in the future. Tingin pa ng Ibon Foundation, imposible ring mangyari ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos na kada kilo ng bigas para sa mga Pilipino. Base sa huling tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, lumago ang gross domestic product ng bansa ng 4.3% noong Abril hanggang Hunyo. Mas mababa yan kumpara sa 6.4% growth na naitala noong first quarter. Pero naniniwala ang ekonomistang si Michael Ricafort na posible pa rin maabot ang 6% na growth target ngayong 2023. And if you look at the business and economic activities, there's this seasonal pickup in the third quarter. Seasonal increase in importation, in manufacturing, and overall production, all in preparation for the seasonal peak in demand and in sales in the fourth quarter during the Christmas holiday season. EJ Gomez, CNN Philippines.